Hi, hello guys! Kamusta na kayo dyan? Welcome sa channel natin, Captain Las YouTube channel. Medyo matagal tayong hindi nakagawa ng video guys, no? So, bago natin umpisa ng ating vlog, ayun, medyo maingay yung background ko dito. May nag-grass cutter, no? Sa video. So, maraming salamat po sa subscriber natin dyan at sa mga subscribe. Anyway, kindly subscribe my YouTube channel, Captain Alas YouTube channel. So guys, today gagawa tayo ng ano bang antena to? Omnay, no? So kung papansin nyo, meron tayong aluminum tube dito. Ito nakaporma na to, no? Meron na siyang SO239, etong PVC. So eto, gagawa tayo ng Omnay, no? Pangmalakasan to. So ito guys, ang gagawin natin, isang full wavelength, no? Ito medyo mahaba, full wavelength. Gaano ba kahaba yung wave nito? Mga 6.5 feet, no? Full wavelength. Then magiging itsura ko nito ganito. Okay. Ayan, tapos may radial siya dito. Lalagyan natin ng radial. And then maglalagay din tayo rito ng loading coil, no? Loading coil. Tapos isang full wavelength na whip. Ito medyo matibay itong aluminum. So tapos dudugtungan pa natin to ng isang 5/8 wavelength, no? Maglalagay tayo ng fishing coil. So paano mo umpisahan to? So guys, hindi ako masyado sanay sa mga sukat-sukat ng size ng aluminum, no? So bahala na kayong magtadya kung anong sukat ito. Pero ito, pumutol muna ako ng gaano kahaba ito? Ayaw, lima! 1 feet. Ayan, no? 1 feet tong square tube, no? 1 feet. 1 feet siya. Tapos papansin nyo, may palaman sa loob yan. May palaman ako nilagay na PVC. Ayan, no? So itong PVC, so 1 feet tong aluminum, no? Then itong PVC is 18 inches. 18 inches. Ang nakalabas dito is 6 inches, no? Yan. So 1 feet to, 18 inches to. Tapos iniripit ko dito. Yan guys, iniripit. So after nun, gumawa ako ng ito, pagkakabitan ko ng SO239. So pag nag-repeat kayo guys, make sure na hindi tatagos dito sa PVC. So sa gilid-gilid kayo mag-repeat. Sa gilid, no? Gilid. Ayan, papasin nyo may gap yan. So diyan kayo magre-repeat. Okay. So ito lang muna. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito magkakaporma. So guys, maglalagay na tayo ng loading coil, no? So paano nyo ba lalagyan? So guys, ang gagamitin natin is number 14 na wire. Solid to. Hindi ko na to babalatan, no? So babarinahan nyo rito sa gilid, no? Eto dito.
make sure na hindi siya tatago sa PVC. So ito yung SO239 sa likod, So itong dulo ng ng wire number 14, nilagyan natin ng I-terminal, no? Tapos ito i-repeat natin dito, guys, dito. Okay, i-repeat natin, no? So ito, guys, naka-rebit na siya, no? Tapos iikot kayo ng 5 ikot. Ito, kita ba? So ayan, 1, 2, 3, 4. Okay. 5. So, eto, guys, yan. So, 1, 2, 3, 4. Tapos puputulin natin dito to. Lalagyan ulit natin ng I-terminal. So gaano ba ang distance nito, no? So ang distance dito, guys, 50 mm or 5 cm, no? Simula dito. So ibig sabihin 5 cm mga hanggang dito. So, guys, nalagyan na natin loading coil, no? So bali 5 torn to. 1, 2, 3, 4, pang 5 dito, no? So ang distance nito is 5 cm or 50 mm, no? Tapos, guys, ito may butas na rin dito, no? Bali i-re-rebit natin dito. Dapat may contact dito sa whip natin. So pag pinasok nyo dito sa tubo nyo, kailangan hindi siya tatama dito sa rebit nya. So meron siyang distance dito na mga, pag pinasok mo dito, ganyan. Okay, pakita natin. So ayan, i-re-rebit natin, no? Kita ba, guys? Okay. So ito medyo may forma na, no? Then i-arrange lang to, yung distance nito, no? Para maging equal siya. Ayan, no? Okay. So bali 1, 2, 3, 4, 5, no? Ganyan ang forma niya, oh. Tapos dito papakita ko mamaya from SO239, dito nyo to ihihinang. So ito may forma na, oh. So medyo matibay na siya, naka-rebit na siya, guys, no? Eto, naka-rebit na siya dito. Pwedeng lagyan pa natin ng isa ditong rebit
para matibay, no? Pero ito okay na rin eh, oh. Kasi nakalubog siya dito guys, no? Itong whip nakalubog dito ng mga kasi kung dito hindi ganun katibay itong PVC, kaya kailangan lulubog siya ng hanggang dito. So guys, nalagyan na natin ng loading coil, no? So ito yung ISO 239 natin. Dito nyo ihina sa pangatlo. 1, 2, 3. Dito pangatlo. Okay. Ganyan lang po. So wala ho tong capacitor, hindi to wala tong capacitor type, no? So medyo nagkakaporma na yung ating Omni, no? Ito. Lalagyan natin na radial pa dito to, 4. Tapos gagawa tayo ng facing coil dito. May isa pa hundugtong to. Bali full wave to. Then dudugtungan pa natin ng 5/8, no? 5/8 wavelength. Kaya mas malakas to. So abangan natin. So guys, tapos na tayong gumawa ng loading coil, no? So isusunod naman natin paano gumawa ng facing coil. Sa iba guys, yung facing coil yung parang siya, katul kung tawagin, no? Pero hindi ganun ang gagawin natin, no? So gagawa tayo ng coil, facing coil. So ang gagamitin natin guys, ito number 40 na wire. So simple lang gumawa, no? Ito, kuha lang kayo ng aluminum to, maliit na aluminum. Ikot nyo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, So guys, gumawa kayo ng 30 turn. 1, 2, 3, 4, guys, 30 30 turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 turn, no 30. Sobra.
guys, ang paggawa ng fishing coil, kumuha kayo ng 30 ikot, no? 30. Tapos ito guys, 30 to, no? Patakin nyo siya, no? Patakin nyo. So guys, ang haba nito, pag binatak nyo, ay kailangan 16 na yeah. 16, no? 16. So 13 pa lang, konti pa. Ayan guys, kailangan 16 siya, no? Atakin nyo ng yan, para umabot yan ng 16 inches. Okay yan, almost 16 na, no? So guys, ito yung ating fishing coil, no? So 16 inches yung haba nito. Inatak natin, tapos 30 turns siya. Yan. Buha kayo ng 30 turns, then atakin nyo sa 16 inches. Tapos ipapasok natin dito sa PVC, no? Ganyan. Yan, papasok natin sa loob. Kasya kaya. Parang hindi siya lalagpas sa dulo. So guys, ito na yung ating fishing coil, no? So ito, pinagtugtong natin. So nasa sa inyo na ako paano nyo gagawa ng paraan na idugtong, no? So sa akin, ipapasok ko dito sa PVC. Ito, ipapasok ko siya dito. Yan. Tingnan natin kung ito. So mukhang okay naman yan. Ito guys, yan.
guys, no? Ayan. So, puputulan pa natin tong whip sa dulo kasi medyo mahaba. Makikita nyo yung final na ano nito pag natapos na. So, hello guys, tapos na yung ating Omnay, oh. So, meron siyang 4 na radial, no? Eto, 19.5 yung radial niya guys, 19.5. Ito, ipafinalize pa natin to. Lalagyan natin ito ng epoxy para matibay siya. So far so good. Ito ang loading coil. Tapos isa na yung Ayaw, di ba? Sa sunod nating video, kukuha na natin ng